Praise. Hallelujah. Magandang umaga po sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah. Sino po ang mga pinagpala ng Diyos? Hallelujah. Natatawa ako kasi naalala ko si Jason patungkol doon sa napulot na 100. Kasi nagbibiroan kami ni Jason nung panahon na yon. Sabi ni Jason, baka, kasi sa court na pulot, baka pustahan yun, naligay lang doon. Pinulot ni nanay. Biro lang. Natatawa lang ako nung naalala ko. Hallelujah. Pero ang Diyos hindi nagkulang. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay nararanasan. Amen po. Kung hindi natin mararanasan ng Diyos, hallelujah, what more yung, bakit niya pa ginawa na ibigay yung anak niya kung hindi rin lang walang purpose yun? Gusto ng Panginoon maranasan natin siya. Hindi lang sa langit, ang eternal life nga, sabi ni Pastor Ben, hindi naman pag namatay tayo. So, we are inviting you every Thursday, kung wala ka rin lang ginagawa at medyo hindi ka naman busy, attend po kayo, nag-i-start po tayo ng discipleship every Thursday. More on teaching po yon. Marami po tayong matututunan na magagamit natin sa ating buhay, pananampalataya. So we continually invite you every Thursday at may pakain pa si Brother Hex at si Sister Dang. Kayo rin. Hallelujah. Pero yung natututunan po natin doon, hindi kayang bayaran, matitindi. Ang eternal life po ngayon, yung araw na kilalanin natin ang Panginoong Yesus, binigyan niya tayo ng buhay. Naniniwala po ba kayo? Alam niyo, naalala ko nga habang sineshare ni Pastor Ben yun, naalala ko nga yung word mismo ng Panginoong Yesus. Sabi niya, yung sumasampalataya sa akin kahit mamatay, bubuhayin kong muli. At yung sumasampalataya sa akin ngayon, hindi, lagay na nga natin, John 11:25 and 26, bago tayo pumunta dun sa pag-uusapan natin. Ididiin ko lang po to, mahalaga to. John 11:25, 26. Kasi matindi itong sinabi ng Panginoon. Dati, iniisip-isip ko to Kasi malalim masyado. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ako yung muling pagkabuhay, ako yung buhay. Sino daw yung buhay? Si Jesus po. Amen? The one who believes in me will live even though they die. Yung mga sumasampalataya sa akin, kahit mamatay sila, mabubuhay muli sila. Sino naniniwala? Amen. And whosoever lives by believing in me will never die. Yung nabubuhay na naniniwala sa akin, hindi na mamamatay. Matindi to. Ang nagsabi nito si Jesus. Bakit niya nasabi, kung sumasampalataya tayo sa Kanya, hindi na raw tayo mamamatay? Nagsisinungaling ba Panginoon? Ibig sabihin, totoo yan. Kaya lang minsan ang pananaw kasi natin ng buhay, eto lang, yung flesh natin. Ang sinasabi ng Panginoon dito, pag sumasampalataya tayo sa Panginoon, hindi na tayo mamamatay. Bakit? Meron tayong eternal life Mula nung araw na sumampalataya tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na po na yon, hindi sa flesh, kundi in the Spirit. Yung espiritu mo, kapatid, kailanman hindi na mamamatayan. Eternal ka. Uulitin ko, eternal ka. Uulitin ko, eternal ka. Hindi na tayo mamamatay, kapatid. In our spirit, we have this eternal life. Kaya ang dyablo, dumating dito, pilit kinukuha yung meron tayo. Sabi ni Pastor Ben, naparito siya para magnakaw, pumatay, magwasak. Amen? Pero alam niyo ba yung buhay na sagana at kasiyasiya nasa atin na yun? Bakit? Kung wala yun, walang aagawin, walang nanakawin ng demonyo. Kaya minsan, nag-i-struggle tayo minsan sa sakit karamdaman, pilit ninanakaw ng dyablo kung ano meron tayo kasi healthy ka. May buhay tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Panginoon, kaya kinukuha niya yon. Winawasak niya minsan ang pamilya, bakit buo tayo Meron tayo. Hindi ka nanakawan kung wala ka. Huwag mong pananakaw.
Sabi mo sa katabi mo, huwag mong paaagaw. Punong-puno ka ng buhay. Sino punong-puno ng buhay? Ang Diyos siya yung buhay eh. Walang binanggit na ang Diyos kamatayan. Walang ganun sa Bible. Ang Diyos buhay. Kung ang Diyos buhay, at ikaw, sumasayo ang Diyos, punong-puno ka ng buhay. Huwag mo lang pananakaw. Sabi nga ni Sister Lalaine, huwag mong babyhin. Pag kunyari may sakit karamdaman. Ako po, may struggle din ako physically. No? Pero tinuturuan tayo ng Diyos na huwag mong babyhin yan. Ibig sabihin, huwag mong tanggapin. Ay, kasi flu season ngayon, kaya natural, nagkakasipon tayo, inuubo, ang daming ganyan. Hindi uso ang mga season na yan sa mga anak ng Diyos. I don't care kung flu season, Marco season, o kung sinong season. Isa lang ang season ng mga anak ng Diyos, blessed season. Yun lang ang season na meron tayo. Mga pinagpala. Amen? So pag may mga negative na dumadapo sa katawan natin, sa isip natin, matututunan natin ngayon kung paano palayasin yan. Hindi para sa atin yan. Huwag mong tatanggapin kasi once na tinanggap mo yan, yan ang magiging buhay mo. Okay lang na mahirap ako kasi tinanggap mo eh. Okay lang na yung buhay ko ganito lang, sapat-sapat lang. Huwag mong tanggapin. Bakit? Sobra-sobra yung binayad ng Panginoong Hesus sa krus para ma-enjoy natin itong buhay na walang hanggan na to. Itong demonyo, pilit na ninanakaw, pilit na winawasak yung binigay sa atin ng Panginoon, huwag kang papayag. Amen po ba? Amen. Alam ko sa langit, we are so excited, glorious doon. Pero sabi nga ni Paul Ellis, ang eternal life, here and now. Ngayon, may experience na natin yung buhay na dinesign ng Diyos para sa atin. Amen po ba? So ang pag-aaralan po natin ngayon, hallelujah. God is God. And all the time. Naiba na, brother rin eh. Hallelujah. God is God. Ang Diyos ay Diyos. Sometimes, kasyaran ko si Brother Jun ng Thursday, no? Kasyaran kami. Sabi niya, yung ganito, hindi ko nababanggitin. No? Sabi niya kasi hindi niya tinatratong Diyos ang Diyos eh. Sabi ko, tama-tama yung binanggit mo. Yan ang title ng message ko sa Sunday. Hallelujah. Ang Diyos ay Diyos. Minsan, nakakaligtaan natin that we are dealing with God. Diyos to. We are not dealing with ordinary human being like us. Na tulad natin, ang pinag-uusapan po natin, ang pinupunta natin dito, ang sinasamba natin, ang pinananampalatayanan natin, makapangyarihang Diyos. Huwag mawawaglit sa atin na ang Diyos ay Diyos. Walang ordinaryo sa Diyos. He is supernatural. Makapangyarihan. Hello? At kung Diyos na to, sabi nga ni Pastor Ace last Sunday, sobrang mahal tayo ng Diyos na to. Hindi ba kayo natutuwa? Pumalakpak nga yung mga natutuwa. Sa Romans chapter 4, punta po tayo rito, verse 17 hanggang 21. Basahin po muna natin to. Romans 4:17 to 21. Kalabitin mo muna yung katabi mo, baka inaantok yan. May kape dyan. Yung panghalo, itusok nyo sa para magising. Sabi ni Apostle Paul, kwinento niya yung istorya ni Abraham.
Alam nyo, sa Old Testament, marami tayong makukuhang kapaki-pakinabang. Maging nga si Apostol Pablo, kumukuha siya ron Sineshare niya, bakit? Meron pong kahalagahan yun. Okay? Sabi ni Paul, as it is written, tingnan nyo, nasusulat. Pinag-aralan niya kasi. Kasi nung panahon nila, pinag-aaralan din nila yung mga nangyari before their age, no? Ibig sabihin yung mga nangyari sa buhay ng mga nauna sa kanila. Kaya sabi ni Paul, as it is written, I have made you a father of many nations. So sino yung tinutukoy dito? Si Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Tingnan niyo yung word. Ginawa kita, hindi gagawin. So nung kinausap ng Panginoon si Abraham, Abraham, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Hindi sinabing gagawin kitang ama. Ang word, ginawa kitang ama. So past tense. Amen? Ginawa na. Nung oras na yun, wala pa siyang anak. Matanda na siya. At yung asawa niya, matanda na, baog pa. Pero ang deklarasyon ng Diyos, ginawa na kitang ganyan. Pwede bang sabihin ng Diyos yun? Diyos yun Ulitin ko, Diyos yun Hello? I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed. Naniwala ba si Abraham? Naniwala ba? He believed. He believed what? He believed God who gives life to the dead and called those things which do not exist as though they did. Sino pinaniwalaan niya? Kasi alam niya yung Diyos kayang bumuhay ng patay. At tumawag ng mga bagay na wala pa na parang nandun na. Biruin mo, sinabi sa kanya, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Wala pa yun Pero sinabi na sa kanya ng Diyos. Pinaniwalaan niya ang Diyos. Bakit? Diyos yun Kayang bumuhay. Kung pwedeng bumuhay ng patay, kayang bumuhay ng patay. Kung yung binhi ni Sarah, o yung sinapupunan ni Sarah, hindi, kayang buhayin ng Diyos yun Yung sinapupunan na yun para mag-bear ng anak Amen? Next. Who, contrary to hope, wala nang pag-asa In hope, believe. Pero naniwala siya kahit sa tingin ng tao, walang pag-asa. Misa sa tingin ng tao, pinagtatawanan tayo kung ano-ano yung mga ang tingin nila, kung ano-ano yung ginagawa natin, hindi nila naiintindihan. We believe in hope. Kahit sa tingin nila, parang wala naman yan, yung mga anong wala? Kung si Abraham, kahit walang pag-asa, nanampalataya siya. So that he became the father of many nations according to what was spoken, so shall thy descendant be. Next. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. Tindi to. Hindi mahina ang kanyang pananampalataya. Hindi niya na inisip o tinignan. The word consider, think, focus. Hindi na siya pumokus dun sa kanyang katawan na alam niya patay na. Almost dead. Sabi nila kasi si Abraham, kaya nagkaanak naman niya kasi nung panahon na yun, mahaba ang buhay ng tao. Sino nagsabi sa'yo? Ang tingin niya nga, sa sarili niya, almost dead na siya. Bakit? He is almost 100 years old. So, pag 100 years old ka na doon, nung panahon na yon, almost dead na rin ang katawan. Bakit? Maiksi na buhay noon. Hindi tulad nung pinagpapalagay ng iba. Ang mahaba buhay before the flood. Mga panahon nila, before Noah. Yun ang mahaba ang buhay, pero pagpasok ng flood, umigsi na buhay ng tao. Abraham is after the flood. Amen? Kaya yung katawan niya doon, alam niya, almost dead. Bakit? Almost 100 years old, hindi na pwede mag-produce ng binhi. Pero hindi niya na kinonsider yun. Ulitin ko,
hindi niya na inisip-isip yon. Hindi na siya pumokus doon. Yung word na consider dito, pinag-aralan ko yan think. Focus. Hindi na si Abraham pumokus doon sa kakayanan niya na mag-produce. Pumokus na lang siya sa laki ng Diyos. Na nagsabi sa kanya, ginawa kitang ama ng maraming bansa. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Next. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Hello? Sabi nga ni Sister Lalaine, saka ni Sister Lorraine dito, kung i-consider lang natin yung mga pagpapala, kung iisip-isipin lang natin, magiging grateful lang tayo, hindi tayo mahihiyang mag-testimony eh. Hindi ka mahihiyang umawit, hindi ka mahihiyang magtaas ng kamay, hindi ka mahihiyang sumamba at purihin ng Diyos kung i-consider mo lang yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Alam nyo, pag umaawit kayo, subukan nyo yung pag pinupuri natin ang Diyos, subukan nyo yung, kunyari may pinagpe-pray kayo, na imagine nyo na natanggap nyo na yung prayer na yon. Na nagkaroon na, nasa inyo na nagkaroon na ng breakthrough. Ewan ko kung paano mo purihin ang Diyos. Purihin mo ang Diyos na parang binigay niya na sa'yo yung bagay na pinapanalangin mo. Ewan ko kung hindi ka magwala sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? He give glory to God. Bakit? Kasi alam niya na, kahit hindi pa man nangyayari, sinabi na sa kanya ng Diyos, ginawa na kitang ama ng maraming bansa. To God, tapos na yon. It is settled. It is finished. At ganun din ang pananampalataya ni Abraham, kaya pinuri niya ang Panginoon. He give glory to God. Amen? Bakit? Kilala niya ang Diyos. Diyos yan eh. Walang imposible dyan. Pag sinabi niyan, totoo. Pag nangako yan, tutuparin niya. Pag nagsalita yan, sure. Amen po ba? We are dealing with God here. Pag nagsalita ang Diyos, hindi pwedeng hindi totoo. Pag sinabi ng Diyos na sobrang mahal ka niya, tulad nung topic na diniscuss ni Pastor Ace, i-absorb mo yon. Hindi pwedeng hindi totoo yun. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Sobra. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. So he treat God as God, the one who makes the dead alive again, and call things into existence that don't yet exist. Itrato natin ang Diyos, Diyos. Paano natin tinatrato ang Diyos? Kunyari may nagsabi sa atin, isang bilyonaryo, no? Isang bilyonaryo. O sabihin na natin si Ramon Ang. Yung may connection dito sa building yun kasi kapatid niya yung may-ari nito eh. Si Ramon Ang, fourth richest in the Philippines. Pang-apat na pinakamayamang tao sa Pilipinas. Yan ang boss ni Sister Lalaine. Yan ang may-ari ng Bank of Commerce, San Miguel, and marami pa. No? Yung NLEC, yung mga super highway natin, yung mga skyway, siya. Karamihan doon siya may-ari. Si Ramon Ang. Hallelujah. Sasabihin na natin, sinabi sa'yo ni Ramon Ang, pagpalagay lang natin ganito. Binili kita ng bahay. May binili kong bahay, nilagay ko na sa pangalan mo. Ang tanong, maniniwala ka? Ang tanong, maniniwala ka? Kunyari, kilala mo siya. Personal, kilala mo siya. Dahil sinabi sa'yo, may binili kong bahay, para sa'yo, transfer ko na sa pangalan mo. Ang tanong, maniniwala ka? Bakit? May kakayanan eh. Hello!
May kakayanang gawin yung bagay na sinabi niya. Bakit? Sobrang yaman eh. Bilyonaryo to eh. Siyempre, kahit ako sabihan noon, at kilala ko yung tao, maniniwala ako. Tama ba? Sino si Ramon ang compare sa Diyos? Na nagsabi sa'yo, binigay ko sa'yo lahat ng mabubuting bagay nung tinanggap mo ang aking anak sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi totoo yun. Bakit? Nakataya ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi pwedeng hindi totoo ang salita ng Diyos dahil nakataya ang pagiging Diyos niya dyan. Pag may sinabi ang Diyos, sigurado. Pag sinabi ng Diyos, sumampalataya ka sa aking anak, may buhay na walang hanggang ka, 100% may buhay na walang hanggang ka. Pag sinabi ng Panginoon, ginawa natin siyang tagapagligtas, niligtas niya tayo hindi lang sa impyerno, niligtas niya tayo maging sa sakit karamdaman, kahirapan, takot, worry, niligtas tayo ng Diyos dyan. Hindi pa pwedeng hindi totoo yun. Amen po ba? So kailangan panampalatayanan natin. Ano ginawa ni Abraham? Switch niya yung focus. Alam ko, bawat isa sa atin dito, may mga sitwasyong pinagdaraanan. Bawat isa, hindi man natin alam lahat. Pero may mga pinagdaraanan tayo rito. Hello? Maaring sa pamilya, may pinagdaraanan ka, sa trabaho, sa negosyo, sa school, sa relasyon, sa physical na katawan, sa kaisipan, maaring may mga pinagdaraanan ka eh. At iba-iba ang pinagdaraanan natin, no? Pero, kung tutulad tayo kay Abraham sa ginawa niya, nung oras na yon, matanda na siya. Yung asawa niya, matanda na at baog. So yun yung sitwasyon nila at that very moment. May pinagdaraanan sila. Pero ano ginawa ni Abraham? Switch niya yung focus. Mula doon, sa sitwasyon nila, pumuko sila sa Diyos. At doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, ganun lang po ang dapat nating ginagawa. Alam natin sitwasyon. Sabi ni Sister Lorraine, hindi natin dinidina yun. Yun eh. May pinagdaraanan tayo eh. May sitwasyon talaga tayo on that moment eh. Pero meron tayong pwedeng gawin. Sa kabila ng alam natin yung sitwasyon natin na ganon, pwedeng hindi tayo pumokus doon at pumokus tayo sa Diyos na mabuti at nagmamahal sa atin. Sasabihin ko sa inyo, makinig kayo, may kapangyarihan pag pumopokus tayo sa Diyos. May kapangyarihang narirelease sa buhay natin pag switch natin yung focus from our situation to God. Bakit? Ang laki ng Diyos eh. Alam nyo, pag pumopokus tayo sa Diyos, yung sitwasyon natin lumiliit at yung sitwasyon natin nababago. Si Joseph, ganyan din ginawa niya eh. Sino nakakilala kay Joseph? Saint Joseph. Sino mga nag-aral sa Saint Joseph? Alam ko si Brother June. Si Joseph the Dreamer, di ba? Binenta ng mga kapatid. May nakaranas na ba nito? Parang si Jude gustong ibenta ni Delight eh. Pag nagkakatabi. Di ba, binenta ng mga kapatid? Pero yung kapatid mo, binenta ka. Gusto nga patayin siya. Tapos nung nandun na sa Egypt, pinagbintangan ng rape. Eh wala namang ginagawa, umiiwas nga. Hello? So, pero, yun ba? Yun yung mga sitwasyon nangyari sa kanya, pero hindi. Pumuko siya sa Diyos eh. Kaya yung sitwasyon na bago.
Naging second in command siya sa Egypt at naging savior siya ng buong sanlibutan nung panahon na yon. Dahil sa taggutom. Nabago yung sitwasyon dahil switch ni Joseph yung focus niya mula doon sa sitwasyon na nangyayari sa kanya. Pwedeng magdamdam, unfair! Lord, unfair naman itong nangyayari sa akin. Wala naman akong ginagawa. Mahal kita. Bakit nangyayari sa akin to? Minsan ganun tayo eh. Bakit nangyayari sa akin to, Panginoon? Parang unfair ah. Parang hindi dapat. Ganun ba si Joseph? Wala ka mababasa na nagreklamo siya. Si Abraham, may mababasa ka ba nagreklamo? Pero, ang ginawa nila, switch nila yung focus na pwede namang magreklamo dahil nakapokus sila doon sa negative na nangyayari on that very moment sa buhay nila. Hindi. Pumoko sila, malaki ang Diyos ko. Sobrang mahal ako ng Diyos na to. Hindi ako pababayaan ng Diyos na to. Patuloy akong i-uplift ng Diyos. Patuloy akong pagpapalain ng Diyos. Papakitaan ako ng favor ng Panginoon. Ang kagalingan ay mararanasan ko. Magkakaroon ng breakthrough sa buhay ko. I-switch mo yung focus, kapatid. Nagkakaroon ng breakthrough sa buhay natin pag siniswitch natin yung focus from our present situation at pumopokus tayo sa kalakihan ng Diyos at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So he focused on God. Abraham focuses on God and with that loses his focus on the situation. Nung pumuko siya sa Diyos, nawala na yung pananaw niya doon sa kanyang physical na incapability. Incapable yung physical niya na mag-produce pa ng binhi magkaanak pa incapable na Pero nung pumuko siya sa Diyos, nawala na yung focus niya doon sa isang bagay. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay buhay at nararanasan. Ulitin ko, hindi natin dinideny yung mga nangyayari minsan na negative sa ating buhay. Kunyari, nagkasakit ka, hindi naman natin dinideny na nagkasakit tayo O may sakit tayo Kunyari, meron kang takot, hindi naman natin dinideny na may takot ka Pero pumokus ka sa pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos nagtataboy ng takot. Yun ang sabi ng Bible, perfect love casts out fear. Amen? Pag pumokus ka sa perfect love ng Diyos, yung fear mo, makaka-cast out, matataboy, mawawala. Bakit? Switch mo yung focus mo Amen po ba? Focus tayo sa Diyos. Ulitin ko, focus tayo sa Diyos. Sobrang laki ng Diyos natin. Makapangyarihan. At sobrang mahal tayo ng Diyos na to. Amen po ba? The impossible become possible. Peace floods our soul. Breakthrough comes. Yan po nangyayari pag pumopokus tayo sa Panginoon. Hallelujah. Numbers 23 verse 19. Sa Numbers 23, number ni Michael Jordan, God is not a man that he should lie. Huwag nating itutulad ang Diyos sa tao. Ang tao, minsan nakakapagsinungaling pa Tama ba? Bibigyan ko kayo ng sample. Eto tatay. Tayong mga tatay, pag may sinabi tayo sa ating mga anak, gusto natin to pa rin yun. Bakit? Tatay tayo Gusto natin yung integrity natin, makita nila. Amen ba? Amen. Sa mga tatay. Amen. Parang dalawa lang kaming tatay Diba? Kunyari sinabi natin, mamaya, pagkatapos ng church, pupunta tayo sa Jollibee. Gusto natin to pa rin yun. Amen? Ngayon, depende sa tatayan. Maaaring pinaprank niya lang yung anak niya. Depende yun sa seriousness ng tatay. Diba? Magbihis ka na. Mag-church tayo. Yung mag-church. Pupunta tayong Jollibee pagkatapos. So, gusto natin ko pa rin yun. Amen po ba? Pero sometimes,
Kapatid, aminin natin hindi 100% na yung sinasabi natin na nagagawa natin. Bakit? Because we are human. May kahinaan tayo. Tama ba? Pero yung puso natin, para sa ating mga anak, alam na lahat ng magulang yan. Hindi lang tatay, maging yung mga nanay dito. Alam natin yung puso natin para sa ating mga anak. Mag-amen lahat ng magulang. Amen. Gusto natin yung the best para sa kanila. Tama ba? Amen. Parang ang hirap yung pa-amen eh. Hello? Gusto natin the best para sa ating mga anak. Amen. Pero, minsan may mga pagkukulang din tayo. Kahit ganun yung puso natin, hindi lahat napupulfill natin. Bakit? Simple lang, tao tayo eh. Ang Diyos hindi tao. Sabi dito, God is not a man that He should lie. Huwag mong itatrato ang Diyos na parang tulad natin na minsan nagkukulang, minsan nagre-repent sa pagkakamali niya. Walang ganun ang Diyos. Hello? Ay, sorry mali yung nasabi ko na pinagaling na kita. Walang ganun ng Diyos. Pag sinabi niyang magaling ka na, magaling ka na. Pag sinabi niyang mahal kita, mahal kita. Pag sinabi niyang pinagpala ka ng sobra-sobra, pinagpala ka ng sobra-sobra. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon, kapatid. Pag sinabi niyang naghanda ako sa iyo ng magandang future, sigurado yun. Ulitin ko, naghanda ang Diyos ng the best na future para sa lahat ng anak ng Diyos na narito. Amen. Malakas ang loob kong ideklara to dahil alam ko, Diyos siya. Amen. At yung salita niya, totoo. Maganda ang future mo. Ang problema ito. Ito ang problema minsan. Ito yung pinalalakaran sa iyo ng Diyos para dun sa future na hinanda niya sa iyo. Ito yung pinalalakaran. Minsan, ang mga anak ng Diyos lumilihis. Bumabalik. Kung saan dumadaan. Sabi niya nga kay Joshua, do not turn to the right hand or to the left. Huwag kang liliko sa kanan, sa kaliwa. Gawin mo lang yung sinasabi ko sa iyo. Bakit? Pag ginawa mo yan, sigurado, mararanasan mo yung hinanda ko para sa iyo. Amen po ba? Sunod lang tayo sa Panginoon. Amen? May mga nagre-reklamo ng anak ng Diyos, bakit hindi ko na-experience yung mga blessing ng Panginoon? Huwag mong questionin ng Diyos. Hindi sa Kanya ang question. Maaring sa atin. Bakit? Pag nagsalita ang Diyos, hindi siya parang tao na nagkakamali, na nagsisinungaling. Ang Diyos ay Diyos. Titus 1:2. In hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. Yung Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan, He cannot lie. Amen ba? Amen. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang may eternal life ka at hindi ka na mamamatay, sigurado yun. Sino sigurado rito? Amen. Sino sigurado rito? Sa kaligtasan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya tulad nung inawit nga natin kanina, the God I know, faithful and true. Bakit may ganun sa awit? Kasi nasa Bible yun. Ang alam niyo ba isang pangalan ng Diyos, faithful and true? Tapat at totoo. Sa Revelation 19 verse 11, buksan na rin natin. Now I saw heaven open, sabi ni John, and behold, a white horse. Bumukas ang langit, may kabayo siyang nakita, puting kabayo, hindi red yan white horse. No? And he who sat on him, ano tawag? Doon sa nakaupo doon sa kabayo, faithful and true. And in righteousness he judges and make war. Ang nakasakay doon sa puting kabayo na nakita ni John nung bumukas ang langit, yung nakasakay doon ang pangalan, faithful
and true. Pag sinabing faithful, tapat, maaasahan, at totoo. Pag sinabing yun ang pangalan ng Diyos, yun na yung pagiging Diyos niya, yun yung pagka-Diyos niya. Siya'y totoo at maaasahan. Pwede ba natin pagkatiwalaan ng Diyos? Yes, tapat siya. Pwede ba natin itaya ang buhay natin? Yes! Pwede ba natin paniwalaan yung mga salita niya? Yes! Bakit? Tapat siya at totoo. Nakataya dyan ang pagiging Diyos niya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. As we hold, lagay nga natin, as we hold. Hallelujah. As we hold on to His Word, pag pinapanghawakan natin yung mga salita ng Diyos, alam niyo ba, we are founded in an unshakable ground. Pag tumatayo ka, pinanghahawakan mo yung sinabi ng Diyos, nakapounded tayo, nakasettle tayo sa ground na hindi mayayanig. Settled, matibay, batong saligan. Sino yun? God Himself. Pag pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos, matibay yung pinanghahawakan mo. Bakit? Salita ng Diyos yun eh. Alam niyo ba, yung salita ng Diyos at yung Diyos hindi pwedeng paghiwalayin? Pag nagbasa kayo ng Bible, ang sabi, si Jesus ang Word of God. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sino yung Word doon? Si Jesus. Pagdating ng verse 14, and the Word became flesh and dwell among us. Yung Word, naging laman, nahayag sa laman. Sino yung Word? Si Jesus. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salita ng Diyos at ang Diyos, iisa yun. Kung gaano ka-settled ang Diyos, kung gaano ka-firm ang Diyos, ganon din ang kanyang salita. Kaya hindi pa pwedeng hindi totoo pag sinabi ng Diyos, kapatid. Amen? Bakit? Ang Diyos ay Diyos. God is God. Amen? Gusto mong masettle, gusto mong nakatayo ka sa matibay na sandigan, panghawakan mo mga salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Huwag niyong kaliligtaan yung pagdalo, kapatid. Pastor, sabi mo kasi kahit hindi dumalo, mahal ako ng Diyos. Oo. Hindi naman nakabase sa pagdalo mo yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya lang, nakabase rin dyan yung paglago mo sa pananampalataya. Para lalo mong maunawaan at ma-absorb sa buhay mo at ma-impartan ka ng buhay pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Hindi natin tinotolerate dito yung katamaran. Dahil ang Diyos hindi tamad. Amen? Hindi natin, sabi nga ni Pastor Ben, ang isang problema ng mga Kristiyano, neglect eh. Minsan dineneglect natin yung mga bagay-bagay. Ay, hindi mo na ako atin, okay lang naman yan. Sa Diyos, okay lang naman yan kila Pastor. Walang problema, mahal ka ng Diyos kahit hindi ka umaten. Hindi rin nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya lang, pag hindi ka umaaten, nagkakaroon ng puwang ang kaaway para dayain ka. Bakit? Kulang ka sa salita ng Diyos. Amen? Kaya please, wag niyong pababayaan yung pagdalo. Pinaalala na po yan nung nagsulat ng Hebrews. Huwag niyong kaliligtaan yung pagdalo. Actually, sa kanila, araw-araw eh. Ngayon, kung sabihin namin dito, araw-araw may fellowship tayo, di lahat kayo nagwala. Bakit? May mga hanap buhay, may mga inaasikaso. Pero kapatid, araw-araw pwede ka magbasa ng Bible. Araw-araw pwede ka magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Paggising mo pa lang. Sino ba nagsabi kanina? Sister Lorraine, di ba? Minsan paggising natin, Mua. Diba? Maraming guilty dyan. Inuuna cellphone kaysa sa magpasalamat sa Panginoon.
Alam nyo, yung gumising lang tayo sa umaga, buhay tayo. Yung ma-experience mo pa yung pamilya mo, magagawa mo pa yung mga... Huwag kang maghihintay ng special event para ma-enjoy ang buhay. To be alive is a special event. Yung mabuhay ka lang, special na... Ano yan? Huwag kang maghintay na... Ay, pag ganito, mai-enjoy ko na talaga pag nagkaroon ako nito. O pag sinagot niya ako. Mai-enjoy ko na talaga yung moment na yun. Huwag mo nang hintayin yun. Yung buhay ka, pwede mo nang i-enjoy eh. Amen, yung nabubuhay tayo. Is a special event na dinesign ng Diyos para sa atin. Enjoy natin every moment. Amen po ba? Sa John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ang salita ba ng Diyos totoo? Amen. Si Jesus ang nagsalita dyan. Sabi niya sa Father, Lord, Dad, sanctify them. Pakalinisin mo sila sa iyong katotohanan. Paano yun? Sabi niya, ang salita mo ang katotohanan. Habang nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, patuloy tayong nalilinis, nasa-sanctify. Bakit? Katotohanan yung naririnig natin eh. Kaya wag nating pababayaan, mga kapatid, na wala tayong Word of God. Pinanganak tayo, sabi ko nga nakaraan, nag-post ako, God's Word is alive, powerful, and immortal. Bakit ko nasabi yan? Nilagay ko yung word na immortal. Although, ano yan eh? Kasi, sabi sa Hebrews, for the word of God is quick and powerful. So, nakalagay na talaga, biblical base yun. Pag sinabing quick, alive. So, alive. God's word is alive and powerful. Pero yung immortal, saan ko nakuha yun? Yung sinabi ni Peter, we have been born with an incorruptible seed, which is the Word of God. Pinanganak daw tayo sa binhing hindi nasisira, incorruptible, immortal. So ang salita ng Diyos, immortal, at doon tayo pinanganak. Alam nyo yung unang kapanganakan natin, mortal eh. Eto, pinanganak tayo sa flesh. Eto yun, oh. Saan natin minana to? Kay Adan, oh. Pero hindi lang tayo kay Adan. Pinanganak din tayo sa magitan ng ating Panginoong Hesus nung kumilala tayo sa Kanya. Kung yung unang kapanganakan natin, mortal. Mortal. Yung pangalawang kapanganakan natin, kaya nga born again, pinanganak tayong muli, we have been born with incorruptible seed. Binhing hindi nasisira. Doon tayo pinanganak sa pangalawang kapanganakan natin, pinanganak tayo sa salita ng Diyos na immortal. Immortal ka. Uulitin ko, immortal ka. Immortal tayo. Kapatid, pinanganak tayo in immortality. Malalim ba? Pero salita ng Diyos yan. So hindi pwedeng hindi totoo yan. Kung may DNA tayo ni Adan sa unang kapanganakan, may DNA din tayo ni Jesus Christ na immortal. Huwag mo sasabihin sa kapitbahay mo yan, hindi nila maintindihan yan. Immortal ako. Loko-loko ka talaga. Pero yan ang totoo. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Bakit? Immortal ka eh. Hello! Hallelujah. Kaya ayoko mag-share ng malalim eh. Hallelujah. Saan na ba tayo?
So, kunin natin ang ganito. Ang Diyos ba totoo? Eh, paano kung ang tao hindi naniniwala sa Diyos? Yung ba ay magbabago ng katotohanan na ang Diyos totoo? So, eto yan. Ang Diyos totoo, kahit maniwala ang tao o hindi. Hindi mababago nung hindi paniniwala yung katotohanan ng pagiging Diyos niya. Ulitin ko. Ang Diyos totoo. Ngayon, kung may taong hindi naniniwala sa Diyos, tulad ng mga atheists, we don't care. Bakit? Hindi nun mababago yung pagiging totoo ng Diyos na talagang may Diyos. So, ang salita ng Diyos ay totoo. Paniwalaan man o hindi ng tao, hindi mababago yon na ang salita ng Diyos ay totoo. Ngayon, kung paniwalaan mo yung salita ng Diyos, makikinabang ka. Paano kung hindi ko paniwalaan? Eh, di hindi mo pakikinabangan, although totoo yun. Ang tawag doon, simple lang, pananampalataya. Amen? Pananampalataya, kaya yan ang dinidiscern ng Diyos, paniwalaan niyo ako. Ano buhay na walang hanggan? Makilala niyo ang aking Ama, at ako makilala niyo. Karoon kayo ng intimate relationship. Paano kung ayaw ng tao? Eh di hindi makikinabang sa buhay, buhay siya eh. Siya eternal life eh. Kaya kung kanino si Kristo, may eternal life. Kinote kanina. Pag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, sorry, wala siyang eternal life. Bakit? Ayaw niyang maniwala eh. Although hindi nababago noon na ang eternal life, totoo. Kahit ayaw paniwalaan ng tao. Sa 1 Timothy 2:13, ewan ko tama. Kung tama yung 1 Thessalonians 2:13. 1 Thessalonians 2:13. For this reason, we also thank God without ceasing. Sobrang papuri namin sa Diyos. Walang patid ang aming pasasalamat sa Diyos. Sabi ni Paul, because when you receive the word of God, which you heard of us, you welcome it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Sabi ni Paul, sobra pasasalamat namin sa Diyos. Walang patid ang aming pasasalamat sa Diyos dahil nung share namin sa inyo ang word of God, tinanggap nyo ito na word of God, not a word of men. Yung sineshare po namin dito, o pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi po sulat ng tao yan. Although ginamit ang tao, pero yan po ay salita ng Diyos. Kung tatanggapin nyo po na salita ng Diyos yan, it will work effectively sa inyo na sumasampalataya. Paano na-activate yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Pag pinanampalatayanan. Pag etong sineshare namin dito, tinatanggap nyo lang, sinabi ni Pastor, salita ni Pastor. Walang masama yung sinabi ni Pastor, talaga naman, tayo preacher eh, tayo nag-quote eh. Pero salita ng Diyos yun. Pag tinatanggap mo na salita ng Diyos yan, nag-work yan. Pag sinabing effectively, working, gumagana. Kanino gumagana ang salita ng Diyos? Sa mga sumasampalataya. Amen. Which also effectively works in you who believe. Eh paano kung doon sa hindi sumasampalataya? Hindi nagiging effective. At that is simple. Amen? Kahit sinabi ng salita ng Diyos, sobrang mahal ka niya. Kung hindi mo paniniwalaan yun, hindi nagiging effective sa iyo, Word of God. Pero hindi mo mababago na sobrang mahal ka niya. Totoo yun eh. His Word is truth. Amen. Kaya lang, hindi nagiging effective sa buhay ng tao na ayaw paniwalaan. Sino mga sobrang pinagpala ng Panginoon dito? Amen.
Sino may mga buhay na walang hanggan? Saganang buhay. Sino malulusog, malalakas? Paniwalaan natin. Bakit? Salita ng Diyos ang nagsabi niyan, and God is God. Amen po ba? In 2 Samuel 22, patapos na. 2 Samuel 22:31. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him. Proven ba salita ng Diyos? Subok ba? Amen. Subok ba? Amen. Proven eh. Tested eh. Ang mga daan ng Diyos perfecto. Hindi siya nagkakamali eh. At ito yung nagiging shield natin. Sa mga taong sumasampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, yung salita niya at mismong siya yun. Kasi yung salita ng Diyos at Diyos ay iisa yan. Kaya sabi rin, the word of the Lord is proven. Biglang twinis, He is a shield to all who trust in Him. Una, sinasabi, the word of the Lord, maya-maya, He na. Kasi yung salita ng Diyos at Diyos ay iisa yan eh. Pag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, nagiging kalasag mo mismo ang Diyos. Amen po ba? Tumatayo ka sa matibay na sandigan. Bakit sobrang secure tayong sumasampalataya sa Panginoon? Kasi hindi naman tao nagsabi sa atin na tayo iligtas eh. Hindi naman tao nagsabi sa atin na tayo ay pinagpala eh, pinagaling. Hindi naman tao nagsabi sa atin yan, Diyos. At nakataya yung pagiging Diyos niya sa kanyang mga sinabi. Kaya sobrang secure tayo. Nagiging shield natin yun, nagiging kalasag natin yun. Bakit? Ang Diyos ay Diyos. Amen? So, hallelujah. Those that trust in the supernatural God. Ang Diyos ba supernatural? Amen. Those that trust in the supernatural God, their lives will be evident with supernatural. Yung mga nagtitiwala dito sa napakatinding Diyos na to, supernatural, makapangyarihan, magiging yung buhay natin, magkakaroon ng ebidensya ng mga supernatural things. Bakit? Doon tayo dinesign ng Panginoon, kapatid. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, nagiging, yung buhay mo, nagkakaroon ng ebidensya na buhay ang Diyos sa buhay mo. May mga supernatural na nangyayari. Bakit? Simple lang. Kaya tayo pinanganak in the Spirit. Para hindi lang tayo natural. Ang mundong ito, sanay na sanay sa natural. Pero yung rebirth natin, we have been born again with incorruptible seed. Binhi ng Diyos, pinanganak tayo para ano? Maranasan natin yung mga kakaiba. Yung buhay ng Diyos which is not natural. Ang buhay ng Diyos na inimpart sa iyo is not natural. Yung buhay ni Adan, natural. Yung unang kapanganakan natin, natural. Pero yung buhay ng Diyos, supernatural yan. So pag nagtitiwala tayo sa Diyos, maging yung buhay natin, nagkakaroon ng mga supernatural. Amen po ba, mga anak ng Diyos? Tapusin ko po rito. Although, eto pa lang, pwedeng isang topic na to, 2 Corinthians 10:4 and 5. Dito ko tatapusin. Kaya si Pedro, lumakad sa ibabaw ng tubig. Natural ba yon? Natural ba na si Pedro lumakad sa ibabaw ng tubig? Hello? Na si Pablo bumuhay ng patay? Natural ba yon? Hindi ba? Supernatural, kakaiba. Na si Elijah nagpahinto ng ulan at si Moses sumati ng dagat. Natural ba yon? Na si Joshua pinahinto yung araw dahil nakikipagdigma sila. Natural ba yon? Supernatural. Bakit nagawa nila? Ba't nangyari sa buhay nila? Kasi tiwala nila doon sa supernatural na Diyos eh. Pwede bang mangyari sa atin yan, Pastor? Magtiwala ka. Amen. Bakit? Hindi naman tayo nagtitiwala sa kakayanan natin, sa galing natin, sa kaya natin gawin. Nagtitiwala tayo sa Diyos. At ang Diyos ay Diyos. Huwag natin kalilimutan, Diyos siya. Amen.
Sabi ni Paul, si Pablo po nagsalita niyan, for the weapons, may weapon ka. Sabi mo sa katabi mo, may weapon ka. May sandata ka. Kung may Pinoy batusay, yun na naga. Tayo mga spiritual eh. Naaalala ko lang, ewan ko ba naaalala ko yun? Sabi rito ni Pablo, for the weapon of our warfare. Meron tayong weapon eh. Amen? Ito hindi natural. Yung word na carnal, natural eh. Yung weapon natin, hindi natural na pa, meron kang itak, meron kang sibat, meron kang ano. Hindi eh. Not carnal, hindi natural. For the weapons of our warfare are not carnal. Anong klase weapon? But mighty in God. Na pwedeng mag-pull down ng mga stronghold, gumiba, magwasak ng mga kuta. Meron kang kapangyarihan, meron kang sandata na pwedeng magwasak ng mga kuta. Mag-pull down ng mga stronghold. Ano yung stronghold? Next verse. Casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Tapusin ko muna. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Alam niyo ba itong verse, two verses na to powerful to? Bakit? Una, yung unang verse, binanggit, meron kang weapon na pwedeng magwasak ng mga kuta. Spiritual yun, hindi raw natural, hindi carnal. Paano natin gagawin? Ayan o, pwede mong i-cast down, alin? Yung mga arguments, sa King James yan, casting down imagination. And every high thing. Ibig sabihin ng imagination o argument dito. Amen? Casting down imaginations and every high thing. Ano yung high thing? Yung nagmamataas itself against the knowledge of God. Yung mga bagay sa isip natin na nagmamataas sa karunungan ng Diyos. O, eto. Hihimayin natin to, mahalaga to eh. Ano yung karunungan ng Diyos? Yung tinapos ni Jesus Christ na katubusan sa krus. That is the knowledge of God. That's the wisdom of God, yung gospel. Amen? Yung ginawa niya. May mga bagay minsan sa kaisipan ng tao na nagmamalaki dun. Kunyari, bibigyan ko yan ng sample. Sakit karamdaman. Pag pinaglalaro-laro mo yan sa isip mo, ang sakit karamdaman, nagmamalaki yan dun sa karunungan ng Diyos. Bakit? Tapos na yan eh. Bayad na yan. Tinapos na yan ng Panginoong Hesus sa kanyang katubusan. So, wag mong paglalaruin dito na mananatili akong may sakit. Mamamatay ako sa sakit karamdaman. Yung magulang ko may sakit. Ang tagal na nitong sakit ko. Pag yan ang pinaglalaro mo, hindi mo siya kinakast down. Hindi mo ginagamit yung weapon mo para i-destroy tong kuta na to. You should cast it down. Tanggalin mo, bakit? Ay yabang nito eh. Kung kaisipan na to, mayabang to, na mananatili akong may sakit. Hindi, tinubos na ako ng Panginoon eh. Kaya nagmamalaki to. Kaya ang dapat dyan kinakast down, pinupull down, pinapalitan mo ng ibang kaisipan. Casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought. Asan ang thought? Bringing into captivity. Ano yung captive? Kinukulong mo. Pag sinabing kinukulong mo, dapat ang kaisipan mo nakakulong lang sa obedience of Christ. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hindi sinabi niyang obedience to Christ. Pag sinabing obedience to Christ, pagsunod kay Kristo. Ang sinabi, obedience of Christ, ano sa Tagalog yon? Pagsunod ni Kristo. So, saan mo ika-captive ang thought, ang imagination?
sa pagsunod na ginawa ni Kristo. Anong pagsunod yun? Yung redemption, yung pagsunod niya sa Ama, na tinubos niya tayo. Doon mo ika-captive yung thought, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Dapat ang naglalaro lang sa kaisipan nito, yung katubusan. Wala nang iba. Uulitin ko, dapat ang pinaglalaro mo lang dito, yung bunga ng pagsunod ni Kristo. Ano binunga ng pagsunod ni Kristo? Kaligtasan, kagalingan, kapayapaan, amen, renewal of youth, favor, good things. Lahat ng mabubuting bagay, yun ang binunga dahil sumunod si Kristo sa Ama. So dapat ang mind natin is always captivated sa pagsunod ni Kristo. Pag may nagmamataas, i-cast down mo kagad. May weapon kay, gamitin mo. Palitan mo kagad. Bakit? Kunyari, nagmamataas yung kahirapan, ay mananatili tayong kahirapan. Mananatili tayong mga mahirap. Kasi pinanganak tayong mahirap. Yung kaisipan na yon, against yun sa pagsunod ni Kristo. So, hindi dapat pinananatili sa isip yon. Kina-cast down yung, pinupull down yon. Amen? Dapat ano nilalagay mo rito? Yung bunga ng pagsunod ni Kristo. Pinagpala ka ba? Yes, pinagpala ako. Bakit? Sumunod si Kristo eh. May ginawa si Kristo eh. Ligtas ako? Yes, ligtas ako. Sobrang mahal ako ng Diyos. Bakit? May ginawa si Kristo para. Nasa akin ang pabor ng Diyos. Yes, dahil sumunod si Kristo. Hindi dahil sumunod ako kay Kristo, kundi dahil may ginawa si Kristong pagsunod sa Ama. May katubusan siyang ginawa. Maganda ba future ko? Yes, bakit? May tinapo si Jesus Christ para sa akin. Magaling na ako sa sakit karamdaman ko? Yes, bakit? By His stripes I am healed. Amen? Hello, mahaba ba buhay ko? Yes. Kasama yun sa pagsunod na ginawa ni Kristo. Bunga yun eh. Nare-renew ang aking kabataan habang ako'y umiidad. Kasama yan sa katubusang ginawa ni Kristo. So, yun ang lalaruin mo sa isip mo, kapatid. Simple. Pero minsan nakakalimutan natin. Minsan ang nilalaro natin dito, sa ayaw mat natin sa gusto, yung sitwasyon ng oras na yun. Ulitin ko, si Abraham hindi ganon. May sitwasyon siya, alam niya yung sitwasyon niya, hindi niya dinidinay yung sitwasyon niya, pero ang nilalaro niya rito, yung kalakihan ng Diyos at yung salita ng Diyos na sinabi sa kanya. He considered not his own body now dead even when he was almost 100 years old and the deadness of Sarah's womb. But believe in God. Bakit tong Diyos na to can even raise the dead? And He called those things that be not as though they were. Amen? Kapatids, ang Diyos ay Diyos. Hello? Panghawakan natin yung mga salita ng Diyos. Punuin natin yung kaisipan natin. No, na dahil sa punuin natin to ng bunga ng katubusan ng Diyos. Dahil may pagsunod na ginawa si Jesus Christ, tinubos niya tayo, nagbunga yon sa atin ng mabubuting bagay. Kaya etong mind na to ay dinesign para maglaman ng mabubuting bagay. Pag may pangit, palayasin nyo! Huwag kang tumingin sa mister mo, magagalit yan. Pag may pangit, palayasin mo! Bakit? Yung pangit na yon is not worthy na magstay dito. Bakit? Nagmamalaki yun laban sa karunungan ng Diyos. Pag yung mga nagmamataas, nagmamalaki, yung mga pangit na bagay, hindi karapat-dapat sa kaisipan mo yan. Hello, dapat marunong kang magbunot. Wala nang mangyayari sa buhay ko. Minsan eto mas matindi pa hindi lang inisip, sinabi pa. Alam nyo ba pag sinabi nyo, makinig kayo, yung kaisipan nyo hindi kayang basahin ng demonyo.
Pero once na sinabi mo yan, ilabas mo sa bibig mo, yari ka. Kinukuha ng demonyo yun. Kasi, alam niya, yun ang nasa isip at puso mo. Hello? Kaya dito pa lang, dinidestroy na